Hello Spad, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin kayo Spad ang 4 na diskarte upang mas maging attractive ka at dumamin tagahanga mong lalaki. At kung handa na kayong lahat, sana po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto at diskarte kay Inspad upang mas maging attractive ka at dumami na lalaking tagahanga mo is lumabas at makipagkaibigan. Yan ang unang sikreto at diskarte kay Inspad upang mas maging attractive ka at tiyak na dadamin tagahanga mo. Paano ka magiging kaakit-akit at paano ka makikilala ng iba at dadamin tagahanga mo kung palagi kang nakakulong sa bahay nyo at lagi kang nag-iisa at lagi kang nagmumukmok at lagi kang malungkot? Talaga namang ka-inspired. Alam nyo, Max, pero sa mga sikreto upang mas maging attractive ay dapat magkaroon sila ng interest sa'yo. At paano sila magkakaroon ng interest sa'yo? Kung palagi kang nag-iisa at hindi ka pala kaibigan. Alam nyo, Max, para mga kalakihan ay mas lalong na-attract o nagkaka-interest sa isang babae na maraming nakakakilala, sa isang babae na malapit sa mga tao, sa isang babae na maraming kaibigan. Alam nyo, talaga naman magiging sikat ka sa iba at magkakaroon sila ng interest sa'yo. Kikilalanin ka nila bakit maraming kumakausap sa'yo, bakit maraming gustong sumama sa'yo, bakit maraming natutuwa sa'yo, bakit marami kang kaibigan, bakit nilalapitan ka ng mga tao. Mas magiging attractive ka sa isip pa lang nila, sapagkat sa isip nila anong meron ka, bakit naparaming taong nakakilala sa'yo, kaya maging friendly ka, maging palakaibigan ka, upang talaga namang maging attractive ka sa katagalan. Totoo yan. At syempre, sabayan mo na rin ka-inspired ng pagpapaganda. Diba? Pagpapaganda, pag-aayos ng sinusuot, pagpapabango, pagpapasexy, pagiging mabuti ang puso, at maging palakaibigan. Sigurado ka-inspired, meron at merong magkaagusto sa'yo. Meron at merong hahanga sa'yo. Maraming hahanga sa'yo lalo kapag nakita nilang palakaibigan ka. Dahil ang isang tao na palakaibigan, ang ibig sabihin lang yan, mababait yan. Kaya nga maraming kaibigan eh. Kaya nga lapitin ng mga tao eh. Kasi mabait. Diba ngayon, pag palagi ka nag-iisa, o sabi natin may kakilala ka, sinusungitan mo pa, o sabi natin masungit ka, para bang naiilang silang lumapit sa'yo. Dahil yung aura mo, yung energy mo, parang mainit sa balat, talaga namang ka-inspired, huwag ganyan. Matuto kang maging magaan ang loob sa mga tao. Matuto kang makisama. Matuto kang sabi natin, maging mabait sa lahat. Diba? Pero hindi ututo. Pero hindi madaling sabihin natin, pero hindi nagpapapi ha. Ganyan yan, maging friendly. Lumabas at makipagkaibigan yan ang unang sikreto at diskarte kay Inspad upang dumaming tagahanga mo. Maraming kikilala sa'yo. Maraming magkaka-interest sa'yo. Maraming manliligaw sa'yo. Marami kang makikilala. At talaga namang kay Inspad magiging kaakit-akit ka. Sa unang hakbang upang makilala ka ng lahat. At talaga namang ka-inspired, mas maging attractive sa mundong ginagawan mo. At ang mga lalaki ka-inspired, imposible na hindi ma-attract sa'yo kapag kaganyan ka. Pangalawang sikreto at diskarte ka-inspired upang mas maging attractive at dumami lalaking tagahanga is maging nakakatawa. Yung masarap kasama at hindi boring. Pangalawa ka-inspired. Alam nyo, kung ganyan ka, sigurado ka-inspired, mapapalapit ang loob sa'yo ng mga tao. Lalong-lalo na siyempre ng mga kalakihan. Diba? Maging huwag kang maging boring. Dapat masarap kang kasama. Dapat natutuwa sila sa'yo. Kaya matuto kang maging mapagpatawa pa minsan. Mag-joke ka, diba? Maging humorous ka. Diba? Pagganahin mo yung sense of humor mo. Dapat maging funny din, hindi yung boring. Mas marami kang magiging kaibigan pag ganyan. Mas maraming mapapalapit sa'yo. Mas maraming gugustuhin hanapin ka, makasama ka. Ikaw yung gustong kausapin. Ikaw yung gustong makasama. Diba? At kung meron ka mang mga lalaki sa paligid dyan, sigurado kayo mapapansin ng isang tulad mo. Dahil yung mga nakapalibot sa'yo, tawa ng tawa, o sabihin natin natutuwa pag ikaw ang kasama. Doon pa lang, di ba, mapapansin ng mga tao, bakit ano bang meron sa babae na yan? Talaga namang lahat ng nakakasama niya, lahat ng nakakausap niya, sumasaya. Yung mga kaibigan niya, tuwang-tuwa sa kanya. Dapat ganun, di ba? Hindi yung palagi kang nakasimangot, palagi kang nakabusangot, ang lungkot-lungkot mo, at talaga namang masyado ka pang masungit, di ka na nga nagpapatawa, ang boring mo pa. Imbis na masarap kang kasama, nakakainis ka, lumalayo sa mga tao, nilalayuan ka ng mga kaibigan mo,
walang gustong lumapit sa'yo. Mga kaibigan mo, inaaway mo pa. Pati ikaw na lang talaga ka-inspire ang may kasalanan ng mga bagay na yun kung bakit walang humahanga sa'yo. Kaya ayusin mo ang attitude mo, ayusin mo ang ugali mo. Okay na ayusin ang itsura, na magpaganda, magpa-sexy. Pero higit sa lahat ang puso mo, ang attitude mo, ang personality mo na pinapakita mo sa mga tao. Ka-inspire sa mga sikreto upang mapalapit sila sa'yo. Mag-joke pa minsan-minsan. Pasayahin ng mga kaibigan. Huwag maging boring at dapat masarap kasama upang ang mga tao sa paligid mo ay humanga sa'yo at maging attractive ka. Ka-inspire. Pangatlong sikreto at diskarte ka-inspire upang mas maging attractive at dumami ang tagahang lalakis. Sikaping ma-promote sa trabaho. Yung pangatlong sikreto at diskarte ka-inspire upang dumami yung tagahang at maging attractive ka. Kailangan ma-promote, sikaping ma-promote ka sa trabaho. Inspired, anong connect nun para mas maging attractive ako? Alam niyo, sa pag-observe ako, sa dami na rin ng kwento, mas dumadami tagahanga, dumadami nga manliligaw, pati kaibigan, pati mga sumisipsip, dumadami rin. Kapag ka tumaas ang katungkulan mo, o sabi natin umangat ka sa kumpanya na pinapasukan mo, kahit nagne-negosyo ka, lumaki ang negosyo mo, o na-promote ka sa pinapasukan mo, kung ano man, naging high value ka, tumaas ang level mo. Diba? Umaangat ka, nagiging progressive ka, talaga namang ka-inspire ng mga tao lalapit sa'yo. Ma-attract sila sa'yo. At dahil na-attract sila sa'yo, anong tawag doon? Nagiging attractive ka. At dahil nagiging attractive ka at na-attract ang mga tao sa'yo, malamang sa malamang dumami ang tagahanga mo. Lalo na meron ka napapatunayan sa sarili mo, meron ka napapatunayan sa kanila, meron ka napapatunayan sa buhay mo. Meron kang ibubuga. At yan ang gusto ng mga tao sa paligid mo. Yan ang gusto ng mundo. Yung isang tao na merong binatbat, yung isang tao na merong kayang marating, sapagkat dyan ka nila titingnan ng mataas, tataas ang tingin nila sa'yo, pati respeto nila, ibibigay nila sa'yo. Kaya huwag kang batugan dyan. Kaya huwag kang puro asa dyan. Huwag kang puro pa-cute lang. Hindi porket babae ka, dapat lang maganda ka lang. Hindi, magpaganda ka, magpa-sexy ka, magpakabait ka, at magsumikap ka sa buhay. Dadami ang tagahanga mo, magiging kaakit-akit ka. Hindi ka man ipinanganak na talagang maganda, pero kung nagsusumikap ka sa kung anumang profesyon o karir na meron ka, maraming manliligaw sa iyo, tinitiyak ko yan. Sigurado yan, ka-inspired. Diba? Halimbawa, isa ka lang normal na empleyado noon, naging manager ka, naging supervisor ka, naging team leader ka, naging president ka. Sa company, hindi sa Pilipinas o nagnegosyo ka, small business lang. Ngayon, ang laki na ng negosyo mo. Ang dami mo ng branch. O sabihin natin ka-inspired na nag-content creator ka. Noon, konti lang ang followers mo, konti lang ang subscribers mo. Ngayon, ang dami na. Dadami ang tagahanga mo. Magiging attractive ka sapagkat sila mismo ay makakurious sa'yo. Paano mo nagawa ang mga bagay na yan? Tandaan nyo yung ka-inspired, kaya magtiwala kayo sa sarili nyo. Magkaroon kayo ng goal sa buhay. Hindi yung goal nyo ay lumandi. Yung iba sa dyan, puro kalandian eh. At ang goal pa ng iba dyan, magkaroon ng sugar daddy. Ang goal pa ng iba dyan, magkaroon ng lalaking magpo-provide sa kanila. Huwag ganyan ka-inspired, maging independent ka. Hindi yung kung kanina ko dumidepende. Paano ka magiging high value kung ganyan? Tapos tatawagin mo sarili mo na high value, palaasa ka naman. Kaya naman ka-inspired sa mga diskarte at sikreto. Paangatin mo ang sarili mo, gawin mo progressive ang buhay mo. At sa mga diskarte, kunyari, nagtatrabaho ka, halimbawa, may trabaho ka, sikapin mo ma-promote. Kung may negosyo ka, sikapin mo maging successful na businesswoman. Maraming manliligaw sa'yo. Magiging attractive ka. Dadami ang tagahanga mo lalaki. Ka-inspire. Pang-apat na sikreto ka-inspire at diskarte upang mas maging attractive at dumami lalaking tagahanga is maging mapagpasalamat. Yan pang-apat na sikreto at diskarte ka-inspire upang maging kaakit-akit ka. At talaga naman dumami yung humanga sa'yo, mga kalakihan. Ka-inspire, ang ibig mong sabihin, maging mapagpasalamat. Diba? Alam nyo, mga ang isang tao na mapagpasalamat, dumadami lalo ang blessing niyan. Na-attract niya ang mga tao sa paligid niya. At talaga namang ka-inspire, gumaganda ang buhay niya. Pati pakiramdam niya, gumaganda. At pati itsura niya, gumaganda. At sa paningin ng mga lalaki, mas lalo siyang gumaganda. Dahil marunong siyang mag-appreciate. Contento pati siya. Marunong pati siyang magpasalamat. Alam nyo, kaya kahit maganda yung iba sa inyo, maganda yung iba sa inyo, pero puro reklamo, pumapangit eh.
Yung ka-inspired, anong ibig mong sabihin? Maganda tapos pumapangit? Nakakapangit yan. Isipin mo, madami ka nang meron dyan. Kung ano mang material na bagay. Yung iba sa inyo, may kotse, may bahay, marami na rin pera. Maganda ang suot, naka-hairstyle pa, nakapang ano pa, yung nagpa-parlor pa. May maganda pang cellphone, yung iba sa inyo, naka-iPhone pa. Pero lagi nakasimangot, nakukulangan pa din. At lagi pa rin kala mo hindi pa rin siya masaya sa buhay niya. O paano ka magiging attractive pag ganyan? 'Di ba? May magkagusto man sa'yo, hindi tatagal ang attraction. Lalo na kapag nakita niyang reklamador ka sa buhay. Kaya maging mapagpasalamat ka. Sapagkat ang pagiging mapagpasalamat ang isa sa pinaka magandang personality na pwedeng taglayin ng isang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos ka-inspired ang isang mga sikreto upang maakit mo ang puso ng malalaki at dumami ang tagahanga mo. At kahit na hindi ka pa nila kilala, kapag nalaman o nabalita nilang mapagpasalamat ka at nakita nila sa kilos, pananalita at talagang ka-inspired sa itsura mo, na kahit na ganyan ang kalagayan mo, mahirap ka man ngayon, pero nagagawang mapagpasalamat sa kung anong meron ka, marunong kang makontento, ngumingiti ka sa mga pagsubok, ang mga lalaki ka-inspired talaga namang gugustuhin kilalanin ka at magiging attractive ka sa kanila. Isa yun sa mga diskarte o ka-inspired upang lalaki ay humanga sa'yo. Hindi yung puro reklamo, maging mapagpasalamat ka sa buhay mo. Yan palang buhay mo na yan, pagpasalamat mo na yan, na humihinga ka pa hanggang ngayon, at taglay mo pa ang lakas at ang katalinuhan mo. Yung iba na sa ilalim ng lupa, inaamag na, at wala na sa mundong ito, pero ikaw humihinga ka pa rin. Magpasalamat ka sa Diyos, at sa kung anong bagay na meron ka. At ang mga kalalakihan ka-inspire, hindi mga tanga. Mararamdaman nila kung anong personality meron ka. Maaakit mo sila. Hindi ka man ganun kaganda, pero magiging maganda ka sa kanilang mga mata. Dahil ka-inspired. Sabi nga nila, ang kagandahan ay nasa tumitingin. Hindi ka man maganda para sa iba. Kung maganda ka naman sa tao na nakakakita ng mabuti mong puso, ay talaga namang ka-inspired. Liligawan ka niyan. At maaaring mahulog ang loob sa inyan. Isa sa mga diskarte at sikreto upang talaga namang maging kakit-akit sa mundong ito. Nasang ka man sa panig ng mundo o sa parte ng Pilipinas na ito, maging mapagpasalamat sa kunong bagay na meron ka sa araw-araw. At merong manliligaw sa iyo. Dadamin tagahanga mo at gaganda ka sa kanilang mga mata. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa mo subscribe, click nyo na po yung subscribe mga ka-inspired. Click nyo na po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message na po sa akin Facebook, yung profile picture ko sa FB, pakihanap lang po at pakimessage ako. Ako mismo magbabasa ng message nyo at siyang magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!